animals ay may paraan din ng pag-aalaga sa kanila. At hindi basta kung sino-sino lang ang mag-aalaga sa mga ito. Lalo na po dun sa mga nakikita natin sa zoo. Delikado kaya mga professional lang po ang dapat na mag-alaga sa kanila. Oo, kaya tandaan nyo hindi sila pwedeng domesticated animals Opo, Eric! Sige, Bible story naman tayo. Kahapon ay natunghayan natin ang pagkakaroon ni Job ng masamang bukol. Pero bago po iyon, ipinagmalaki po siya ulit ng Panginoon sa kanyang kaaway. At matinding pagpapahirap nga po ang ginawa ng kaaway ng Panginoon kay Job. Oo, at kahit na nahirapan si Job dahil sa mga bukol na tumubo sa kanya, ay nanatili pa rin ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. At pagkatapos nun, ito naman ang sumunod na sumapit kay Job. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Job sa 2:7 hanggang 13. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibingan ng palyok upang ipangkayod ng langib. At siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat na kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon, bawat isa na mula sa kani-kaniyang sariling puok. Si Elipaz na Temanita, at si Bildad na Suhita, at si Sofar na Naamatita. At sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon upang makidamay sa kanya at aliwin siya. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at pinunit ng bawat isa sa kanila ang kani-kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. Sa gayoy, nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. Wow! Kahanga-hanga naman po ang paninindigan ni Job. Di niya po itinakwil ang Panginoon kahit ipinatatakwil na po ng kanyang asawa. At dinalaw po siya ng kanyang 3 kaibigan dahil sa kasamaang sumapit po sa kanya. Oo. Alam nyo, pagkatapos ng mga paghihirap at pagtitiis ni Job, ay pinagpala siya ng Panginoon. Binigyan siya ng makalawa na higit ng dami kaysa ari-arian niyang dati. Ang galing, napakaganda po pala ang ginawa ng Panginoon kay Job. Oo. Kaya kunin nating halimbawa ang pagtitiis ni Job. Kaya nga may ganitong tagubili ng Diyos Basahin nga natin ang nakasulat sa aklat ng Filipos sa 4:6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At bukas, God willing kids, huwag kayong a-absent dahil marami pa kaming makabuluhang kwento na ihahatid para sa inyo. Tulad ng endangered at pet animals, ang wild animals ay kailangan din ng tamang pag-aalaga sa kanila. Hanggat maaari, pabayaan silang manirahan sa kanilang natural habitat. At kapag ginawa natin yon, hindi ibig sabihin ay pinababayaan natin sila dahil sila ay nasa kanilang natural habitat at mayroong Diyos na nag-aalaga sa kanila. Gaya na lang ng sinasabi sa aklat ng Mateo sa 10:29,
Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila'y hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama. Ayun, nasa kamay ng Diyos ang kapalaran ng mga wild animals na yan na nasa kanilang natural habitat. Kids, tungkol naman sa pag-aalaga at pag-iingat sa mga halaman ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Abangan nyo yan sa susunod, ha? Lunti ang kapaligiran, okay gandang pagmasdan. Sariwang hangin na malalanghap, sa buhay natin walang kasing sarap. Mga burol at kabundukan, maraming puno at halaman, sa pagsabay sa kaunlaran, sana ay pangalagaan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Sa dagat ay maraming yaman, sa mga tao'y kabuhayan. Bawat isa kung mag-iisip lang, pagkasira ay di papayagan. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Maganda ang kinabukasan natin. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. Ang kalikasan ating ingatan, biyaya ng ating Diyos. Panatilihan ang kalinisan at pagyamaning lubos. At pagyamaning lubos. Biyaya ng ating Diyos. Biyaya ng ating Diyos. Hanggang dito mga bata, bukas God willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Abangan nyo yan sa susunod, ha? Kids, tungkol naman sa pag-aalaga at